Ginoong, Will the gentleman explain his vote? opo. The gentleman may proceed. You have 2 minutes, sir. Maraming salamat po, Ginoong punong tagapamahala. Mga mahal kong kasama, sa loob po ng 4 na taon na ako po ay ibinoto ng ating mga kababayan at nagsilbing senador, ako po ay naging tagapangulo ng komite ng Constitutional Amendments. At tuwing meron pong pagdinig, ang lagi po naming pinapatawag ay yung mga sumulat ng konstitusyon. Bilang sila po ang nakakaalam kung ano ang puso, ang diwa ng konstitusyon. Malinaw po na kung meron tayong pakikinggan, yung creator. Hindi po ba? Tayo naman po lahat ay naniniwala sa Panginoong Diyos, kaya tayo po ay naniniwala sa salitang creator, tagapaglikha. At ang lumikha po ng konstitusyon ay itong mga taong nabanggit sa ipinamahagi ng ating mahal na Senadora Cayetano. Malinaw po dito. Nasabi na po sa English ito. Mainam po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Ang sabi po dito, sa Tagalog po Ginoong Presiding Officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba pagdating sa punong mahistrado ng Korte Suprema. Ngunit sa paglilinaw na iyon, na sa lahat ng ibang mga kaso ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno. Kaya binabawi ko ang nasabing susug. Ang nagsabi po nito ay ang dating Justice Davide. Ngayon, mga mahal kong kasama, at sa ating pong mga taga-subaybay, ang batas po ay precise. Hindi po ito pwedeng iba-ibahin o baluktutin. Kung ano ang sinabi lalo ng saligang batas, ay sana po ay panghawakan natin. Ngayon, sa loob po ng 4 na taong ko dito, lagi pong sinasabi yung tradisyon. Minsan, yung rules na yan, nawawala yan eh. Ilang beses na ho ako naguluhan dito dahil, teka, sundin natin yung tradisyon kaysa yung rules. 2 beses na po nagkaroon ng impeachment. Yung unang impeachment, ang nag-preside ay yung Chief Justice, yung kay Pangulong Estrada. Yung sumunod po, nandito na po ako nun. Ang nag-preside ay ang mahal na Bicolanong kaibigan ko, Senador Chis Escudero. Yun po kasi yung nasasabi sa saligang batas at tradisyon. Yun na po yung nangyari. Ngayon, gusto ko pong tanungin yung mga kasama ko sa majority. Personal na tanong po ito. Nung hinihikayat po akong sumama sa majority, isa lang ang sinabi ko. Kung si Senator Chis Escudero ang kababayan kong Bicolano ang gagawin yung Senate President, lilipat ako sa inyo. Ang hindi ko maintindihan, bakit ngayon pinipilit natin ng ating presiding officer, si Chis Escudero. Ba't hindi natin siya ginawang Senate President nun? Yun lang po ang tanong ko. Maraming salamat. The remarks of the gentleman is noted. Senator Marcos, what is your pleasure, ma'am?
The lady may do so. You have 2 minutes, ma'am. Kindly be mindful of the clock. Yes, thank you very much. Ang sabi sa atin nung bata tayo, kapag mali ang umpisa, mali na ang lahat na susunod. Ayoko naman magkamali sa umpisa pa lamang na napakahalagang paglilitis na ito. Unang-una, paulit-ulit na nating sinaad na ang ating saligang batas ay hindi maaring baluktutin. At napakaklaro nito. At ang sinasabi ng ating Constitution of 1987, Article 11, Section 3, Number 6, all other impeachable officers, ang sinasabi, carving out therefore the exception that proves that rule, that the Chief Justice is the single exemption, and otherwise, the presiding officer should be the Senate President. It is the exception that proves the rule. Palibasa na uso ang Latin, may kabaliktaran din sa kinote ni Senator Soto, expressio unius es exclusio alterius. Palibhasa, hindi naman in-exempt, ibig sabihin na laging dapat ang Senate President ang presiding officer. Ikalawa, nakita naman natin ang mga debate, ang listahan ng mga sinabi at paliwanag nung dating Chief Justice natin, si Mr. Davide, nung panahon, nung convention. Contextual reading and the thorough debate do not allow for any interpretation whatsoever. And we should abide by that. Ikatlo, yung kaduda-dudang quorum nung June 3 na pinapaliwanag ng aming minority leader na hanggang ngayon nakatenga pa rin. Kung tutuusin, nung sinasabing na amyenda, yung Supreme Court petition ay pending pa. Kaya hindi karapat-dapat na yon ang sundan. Ikalima, it's not the impeachment court but the Senate that amended the rules. Kaya para sa akin, napakaraming dahilan. Huwag sana nating sayangin itong napakahalagang responsibilidad natin at huwag mag-umpisa sa mali itong paglilitis. Maraming salamat. Thank you, Senator Marcos. Duly noted and entered into the records. The pleasure of Senator Legarda. Senator Judge Legarda, rather. Thank you, Mr. Presiding Officer. Where the Constitution is The lady silent, will explain her vote or make a manifestation. it's a manifestation, which, The lady may proceed with which her seems like an manifestation. She has 2 explanation of minutes. vote. Thank you. Where the Constitution is silent, the intent of the framers should guide the choice of the presiding officer.